All right. So, ang topic natin for today next would be Shopee and TikTok 5 power strategies. Okay. To dominate e-commerce in 2026. All right. So by the end of this webinar or kamustahan, you'll be walking away with clear strategies at smarter approach and real action plan for 2026. So ready na ba ang lahat? Because I am so ready. Okay. So we're gonna be talking about the first strategy for you guys. Ayan na, di ba? Ngayong 2026, kung ikaw ay isang seller, it will be very hard for you kung hindi mo pa rin naintindihan ang salitang e-commerce equation. So this is our very basic foundation na ini-implement namin sa agency namin and I hope na kayo din, no? Para maging mas successful itong taon na ito, okay? Itong e-commerce equation, ito isa itong framework na kung saan kapag ito naintindihan ninyo, nako, sabi ko sa inyo, you can diagnose your store, okay? Technically, pag ito naintindihan ninyo, you will be able to spot the bottleneck and ultimately, you will be able to prioritize kung saan kayo magfo-focus na strategy. Alam niyo naman, di ba, bilang isang seller, alam ko, naiintindihan niyo to. Di ba yung tipong pag-upo natin sa upuan, ang dami nating gustong gawin. Tama ba, JC? Tama ba, Jace? Di ba? Para pag-upo mo sa upuan mo, ang dami kong gustong gawin, pero we end up doing so, parang very, very little lang. Ito lang yon, ang dami-dami ko pang kailangan gawin. But with you identifying this e-commerce equation, nako, and you mastering it, possibly, it can double your sales, often without spending more ads, by pulling the right levers. Ito kasi, ito ginagamit po talaga namin, no? By technically identifying kung ilan month-on-month, week-on-week, day-on-day, kung ilan ang page views ninyo, okay? Kung ano ang conversion rate ninyo, okay? And kung ano ang average order value ninyo. Tinitingnan po yan, inaaral po yan, nire-record po yan, okay? Hindi lang siya basta data na nandyan sa seller center ninyo, okay? Nire-romanticize, di ba? Yun nga yung word ko yesterday. Etong mga numero na ito on a daily basis, you must be able to track it accordingly. Okay? You can simply go to your business insights. Okay? Tapos tignan mo itong mga numero na to. Okay? Ito yung magiging basis ninyo para magkaroon kayo ng certain amount of sales. Okay? Itong e-commerce equation na to, madali naman intindihin eh. Alam nyo naman yan. Nandyan lang yan sa business insights. Pero kadalasan sa ating mga sellers, hindi natin yan binibigyan ng bigat. Okay? Tumataas ba yung page views ko? Hala, bakit hindi tumataas ang page views ko? May problema ka pala sa pagpapapasok ng traffic. Conversion rate mo nung nakaraan, 3%. Ulo, 5% na ngayong January, anong meron? Di ba? Nag-effect yung ginawa mo ng mga few months. Or kaya bumaba, hala, may hindi ba ako ginawa? Di ba? Yung average order value mo bumababa. Bakit? Baka yung stock mo na talagang binibili ng tao, hindi mo napapansin, kulang-kulang na pala. O kaya tumataas yan. Bakit tumataas yan? Kasi may mga ginawa ka pala sa marketing center mo na, pwede ko palang ulitin sa mga susunod na buwan pa. What's my point here? Okay? When you understand this e-commerce equation we're in, page views times conversion rate times average order value, you will be able to gauge, okay, the kind of sales that you want month on month. Okay? Kaya itong e-commerce equation, we take pride on it. Ayan dyan talaga nanggagaling yung kung saan namin ini-strategize. Kung sa totoong buhay nga lang, kaya nyo naman ang i-handle yung mga store ninyo. Baka hindi nyo na kami kailangan. Pero it's more of we will be your guide, okay? So that, mas ma-identify ninyo and ma-prioritize ninyo kung ano, sa buwan na to, average order value ako. Stable ako sa ads, okay ako sa conversion rate. Titinan ko, mag-experiment ako ng ways to increase my average order value. Ganon ang mga atake. No, hindi, okay, ayusin ko to. Product listing ako ngayon, ayusin ko yan. Hindi. You must be able to understand kung nasan dyan yung problema at yun ang magiging basis ninyo. Is that clear? Somehow, nagkaroon ba kayo ng understanding around it? Please type yes if you are, no? Yan ang magiging basis ninyo for 2026. Ang basic, no? But then again, Kasi ano yung pinaka-problema ng mga sellers? Gusto nilang mag-grow, pero hindi nila alam ano yung specifically dapat gawin para mag-grow. yes. Or ano ba yung problema, ano yung solution. And Mhm. e-commerce equation solves that. Bine-breakdown niya kung
page views, traffic yung problema mo, which is the case for new accounts most of the time. Or conversion rate, which is an offers problem, meaning baka pangit yung listing mo or kulang yung content mo, hindi ka nag-live selling. And lastly, yung AOV. So yung tatlo na yan, You have to be aware at kailangan i-by heart. You must be able to understand it. Richmond, do you have any additional with this, understanding the e-commerce equation? ayun, you were able to explain it pretty well naman. Siguro I just want to really emphasize kasi if lagi kayong nag-a-attend sa mga weekly kamustahan natin, ito yung Mhm. paulit-ulit kong binabanggit. Ecom equation. Alam niyo na yan. Kasi this is really the foundation that you will need para mag-grow mo ang store. Yan lang. Yan lang ang bumubuo sa sales mo. If you want to grow, Exactly. you have to understand one of it. Yes. All right. Maraming salamat, Richmond, for sharing. And I hope you guys are learning naman. Learning naman ba? Naku, somehow I hope you guys are learning. So let us help you visualize your sales goal, no? So dito makikita ninyo, for example, ang gagawin nyo lang naman, you just have to record your current metrics. Punta kayo ngayon sa business insights ninyo. For example, we have this kind of illustration. Now, for example, your monthly sales is like 3M. Nakita mo ang page views mo is 200,000 page views. Your conversion rate is around 0.5%. And your average order value is around 300. For example, you were able to record it. Diba? Tapos ang goal mo for 2026, diba? Parang ano lang yan eh. Diba? Tulad ng ginawa namin yesterday, we were able to set KPIs for entire 2026. And so you do. Dapat ikaw din, 'di ba? Ang gagawin mo dapat, 'di ba? Magsiset ka rin ng goals mo out of these metrics. Oh, ang monthly sales na gusto ko is around 9 million. Okay, how will I be able to get that? Ang page views dapat nito is 400,000. Conversion rate nito is 0.6. Ang average order nito is 400. For example, you were able to get it like that in that way. So at least sa inyo, ito ka ngayon, ito yung goal mo, ano yung mga gagawin mong steps for you to be able to get that goal, di ba? So doon na papasok yung mga strategies. Okay, ang layo ko pa sa page views ko. This is my focus for this week. So I'll do my very best for me to be able to get this kind of page views. Oh, nakukuha ko na sa buwan na to. Next month, conversion rate naman ang i-improve ko. Ano yung mga gagawin kong step by step and strategies para makuha ko naman yung conversion rate na yan. Are you guys getting the point? Okay? Para hindi kayo lito-lito, hindi kayo kung ano-anong gagawin ninyo para sa store ninyo. You must be able to do it by heart. Na ito muna yung priority ko. Do you guys believe with the word focus? Please type yes if you are. Diba? Yung salitang focus, kaya marami sa atin, kahit ako guys, tipong ang dami kong gustong gawin, pero sa totoong buhay, hindi naman natin kaya magtagumpay by doing more. We will be able. Diba? For example, si Miss Angel, nagtagumpayan sila sa live pillow because they focus with offering pillows. They focus with that. And with your store as well. Diba? Ganon din. Kung ano muna yung problema, dun muna kayo mag-focus. And that's what we also do with Ecom Accelerator. We're not promising you heaven and earth, but we are promising you focus and priority strategy na may focus on a certain priority. Ganun po siya. And that's actually basing dito po sa Ecom equation. Ganun lang po siya kasimple. Alright? Maraming salamat for that one. I hope you guys are learning. Okay, for our next what do you call that? For our next strategy for 2026, live selling is no longer optional, as in required na siya. Actually, sabi sa TikTok, ano na siya? Mga revenue source yan sila. Okay? Diba? Meron tayong sa store, meron tayo sa content, meron tayo sa live selling, diba? I forgot the other one. Pero ibig sabihin, if you guys are really serious about dominating 2026, kailangan nyo po talagang gawin ng live selling. Whether you hire an agency or you do it yourself, it's okay. So long as you start it now, as soon as possible. Kasi kailangan nyo na gawin to compete in the industry. Kasi ang napansin namin sa mga stores na nagla-live talaga ngayon, ang ganda ng resulta nila. It drives conversion much more. Okay? It drives trust sa store. And at the same time, brand recall. Nagkakaroon ng diba mo dun sa may partner agency, yung may partner agency kami kasi sa live, in-endorse namin, ay naku, grabe talaga. Kami na lang nagugulat din, grabe ang galing. And take note, we are TSP partners already. We are very much prioritized by TikTok just in case na kailangan po ninyong magpa-live.
No? Kaya ganun siya yung ka-importante. And itong live selling ha, I want to set an expectation with you. Results may start slow. Totoo yan. Kasi of course, trust is not being ano naman it's not being given to you easily. It's being earned. By you doing it on a daily basis, kasi yung partner agents namin, yung mga clients namin na nila-live doon sa Bulacan, ano talaga siya? Daily like 6 or 12 hours straight talaga on, grabe. Ibang level yung nagagawa niya. Nagkakaroon ng ano, pina-follow na mismo yung ano talaga yung nagla-live para doon sa store, ganong level. So kung hindi niyo pa to ginagawa ngayon, guys, please, I invite you to please do so na. So that after a month or 2 or 3, ready na yung store ninyo to like scale up na. Eh kung gagawin nyo pa yan sa June pa or sa December pa, di ba? Ngayon pa lang, pag-decide nyo na kailangan ko na itong gawin. No? You really have to invest with it. Okay? Pero sabi dito, when you are consistent, okay, magkakaroon talaga ng changes. Okay? So sa daily life, 4 to 5 hours, ang pinaka-recommended namin. Though, like 3 hours, okay naman na. Ang napansin kasi namin sa mga stores na nagla-live naman, no? Mas pinupush talaga ng platform yung mga stores na nagla-live, okay? And nare-recognize sa mga customers. Parang ano sa kanila kahit naman kayo, aminin niyo sa akin, kapag pumunta kayo sa TikTok, di ba? Or like, pumunta kayo sa Shopee, basta nakikita niyo naka-live yung bibilhan ninyo. Timitingin mo na kayo talaga sa live, tapos nagtatanong kayo doon. Tama? So, buyer behavior wise, kung gano'n ang ginagawa ng mga ano natin, ng mga customers natin, bakit wala pa kayo doon? Okay. Well, if talaga may mga challenges kayo before you can live, you can tell us and then let's see. Perhaps we can identify ways kung paano po namin kayo matutulungan with it. Ang kagandahan dito sa live, diba? It removes friction, mas mataas ang potential for conversion. Your store will be treated like a store talaga, na parang may physical store ka, na open daily na pwede nilang tanungin. Ako, mas mabilis akong bumili pag naka-live. Ako mismo as a buyer kapag naka-live yung iniisip kong bilan, bibili ako ng perfume. Tapos nakita ko naka-live, magtatanong ako ganyan na. O, so bibili na ako. Ganon. Okay, kaya nga recommendation dito na Richmond, if you lack time na kayo mismo ang mag-live, okay, pwede naman kayo mag-hire ng someone, no? A live seller, revenue multiplier yan. Of course, ang ginagawa lang namin, very, very easy lang naman din. Doon sa may partner agency namin, share ko sa inyo Ano ba ginagawa? Tinatrain lang namin yung live seller. Ito ba, i-interviewin lang ng partner agency namin yung account. Ano mga produkto, may mga sinasagutan lang. Tapos, tinatrain lang namin yung mga live seller. Tapos, may script lang naman yun sila. Tapos, may konting product knowledge. Meron nga kami na-hire na live seller. Kwento ko sa inyo Meron kami na-hire na live seller. Tapos, yung live seller na yun, sa siguro mga 1 week, parang hindi kakayanin ng live seller. Ay nako, sabi ko sa inyo, after 1 month, nagsisi kami. Hulo, muntikan na namin tanggalin yung live seller. Magaling pala! Di ba? Konting script lang, improve ng script. Konting tiwala lang sa proseso. Grabe, ibang level. Hanggang sa nako-convince na yung bumibili. Hoy, itong produkto na to, grabe. So, ay nako, sabi ko sa inyo, after 1 month, nagsisi kami. Hulo, muntikan na namin tanggalin yung live seller. Magaling pala! Di ba? Konting script lang, improve ng script, konting tiwala lang sa proseso. Grabe, ibang level. Hanggang sa nako-convince na yung bumibili. Hoy, itong produkto na to, grabe. Sobrang nakaano talaga ng buhok na. Pinapakita talaga niya, na-i-explain niya ng mabuti yung mga tanong. Nare-recognize niya, bawat taong pumapasok, talagang, Hoy, Miss Kaina, nandito ka na naman. Diba? Talagang kilala niya na rin yung mga pumapasok. Ganong level. Diba? Very, very intimate yung nagiging approach kapag may live selling kayo. Kaya in 2026, pag ang stores combined by live selling, mga short form content, balikan ninyo ako tapos may ads pa kayo pag hindi nyo na-dominate or pag hindi kayo nagwagi this 2026. I am very, very sure, 100%. When you do live selling, it's impossible for you na hindi magtagumpay this 2026. Agree with me? Richmond, can you add about this live selling experience that we're doing for our clients? Ayun. Actually, na-explain mo na rin, again, very well. Pero, I think this point, di na kailangan masyadong i-emphasize kasi alam naman nating seller yan. Alam nating lahat. E-commerce, the future is live selling. By 2026, 2027, lahat nagla-live na. Or yung mga hindi nagla-live, sobrang daming naiiwan. Napag-iiwanan na potential, rather. Mhm. Kaya, wag na nating patagalin. Let's start doing it, even if bootstrap lang. Hindi kailangan naman sobrang gandang lighting, sobrang gandang camera. The most important, same with everything in e-commerce, is to start. Kahit na cellphone lang, walang lighting, as
as long as you're consistent. And I promise you, mararamdaman ninyo yung result as long as you are consistent. Thank you very much. Another strategy na pwede natin gawin. Multiple stores. Multiple stores. In Tagalog, damihan mo yung accounts mo. Ganon. Okay? Redundancy and scale. Nako, this 2026, serious e-commerce requires more than one store. Isa to sa mga pattern na nakikita namin, kaya nga dumami ng ganito yung mga clients namin. In our 1 year of operations, we have handled around 600 stores already. And nakikita naming pattern sa mga talaga nagtatagumpay or gumaganda yung talagang yung nagpa-fly, di ba? Talagang ang dami nilang store. Pare-pareha po ba yung produkto? Opo, may pagkakaiba-iba lang, di ba? You can legally run up to like 8 Shopee stores and 3 TikTok stores under one registration. And top sellers take full advantage of this, di ba? Itong a single store is a single point of failure. Grabe naman, Richmond, yung nilagay mo rito. Single point of failure. Hindi totoo yan. Ito talaga, medyo bibigay ko ng bigat, Kailangan nyo talaga gumawa ng gumawa. Alam nyo naman yan, di ba? Katulad ng nakaraan, Miss Angel. Di ba? Yung store natin, hindi lang natin naasikaso ng fulfillment. Ang laki na score natin sa account help. Pag umasa tayo sa isang store lang, mahirap, di ba? Kailangan talagang ready talaga kayo with somehow pinapalaki nyo unti-unti yung ibang stores ninyo. Pwede, kapag isang store lang, yung income mo might stop, di ba? Kapag may multiple stores ka, somehow, may security that kind of can protect you, di ba? Tama, Reshmon? Ito talaga yun eh. Ayan yung pattern na nakita namin. Tapos, ang maganda pa niyan, kapag mga bago pa lang yung mga stores sa ginawa ninyo, technically, magkakaroon kasi ng lower commissions sa mga new stores up to like 3 months eh. Medyo mababa pa yung commission or no commission at all or no fees at all. So, we have to validate it na lang. Validate it na lang po. Pero ganun po yung pagkakaalam namin. Okay? Ayan, So yeah. better Actually, Lloyd, I want to tell a story regarding this. Kasi Okay. itong multiple stores na to, I had to learn it the hard way. Okay. Kung gaano ka-important na may multiple stores ka. Kasi when I was starting sa e-commerce, it was I think 2021. I'm not sure if 2021 or end of 2020. Okay. Bumenta ako ng face mask on Shopee. Kasi that time, Okay. there was a face mask shortage. And then, on a daily basis, inaabot na benta almost 600,000. Alright. And then it went on for 3-4 months. Ang laki ng benta, pataas talaga ng pataas. 600, 700. Minsan nakaka-million pa on a single day. Tapos, bigla, one random day, na-restrict yung account na ban. From 600,000 back to zero. And yun lang yung only account ko. So parang it was really eye-opening experience na hindi pwede na isa lang yung account mo. Kasi doon ka nagre-rely ng income. So, I hope everyone, lahat, matry gumawa ng more than one account. Para at least, kung ma-penalty man yan, ma-punishment man yan, meron kang fallback. Ayun na ba? Ayan pa. Another strategy that we wanted to share with you, affiliate marketing, di ba? Scale without upfront cost. Marami ang sa atin, affiliates kasi kinukuha lang naman yan yung yung kita ko. Pero guys, technically, these people are your soldiers, di ba? These people will just get commission if they have sale. Ayaw nyo ba ng benta? Ganun talaga. If you have a sale, technically, you're feeding the algorithm. At pag na-feed mo yung algorithm, mas madami, mas makakakita, on top of yung mga nakakita lang sa'yo usually. Ganun po siya. So, technically, cycle siya. That's your only way. Actually, meron kaming brand dito na talagang nagamit ng kasi itong affiliate marketing. Grabe. Maraming na-invite na affiliates. Tapos, create ng videos yung mga affiliates na invite namin. Hala! Sige! Hanggang sa pa nag-search ka ng keyword, ang dami mga videos na lumalabas. Akala mo nagba-viral yung mga nagba-viral yung produkto na yun, pero simpleng lotion lang naman. Di ba? Ibig sabihin, pero ang daming videos kasi na nagsisirculate once na nag-search sila on a certain SEO keyword. Di ba? That's the power of affiliate marketing. So dito kasi, kumbaga parang you get affiliates to sell your products for a certain commission. Guys, you have to keep it under your mind na yes, kailangan ko tong affiliate. Technically, zero risk naman yan sa inyo eh. Pag nagtagumpay sila, kunyari for example, nabigay kayo ng sample and all that, doon lang sila magkakaroon ng kita out of you. Kung hindi, at least wala kang binayaran sa kanila. Wala kang upfront cost to start with, diba? So, don't just open a campaign and wait. Be proactive. Kailangan sa affiliate marketing hangga't maaari, ikaw mismo yung nag-reach out sa mga to. Okay? You can recruit these people and show them
them the value of promoting your product. So dito, talagang kapag ikaw makakuha lang kahit mga 5, yung talagang parang pamilya na yung magiging turing mo na affiliate, aalagaan mo sila, di ba? Sabi ko nga sabi dito na isa sa mga nag-share dito sa sa weekly kamustahan namin, alam nyo ginagawa niya sa affiliates niya, pag siya nakakita ng affiliate na ang atake ng mga content niya medyo pamilya or like very sa mga kaibigan, yung mga ganun yung affiliate niya, yung very authentic talaga. Nako, inaalagaan niya yan. Talagang may ginagawa siyang partnership sa mga tao na yan and talagang yung nabibuild yung ganung momentum, ay talagang gumaganda yung benta niya. Why? Because, di ba nagbabank on siya sa mga tao na to. That's the whole point. Medyo numbers game talaga ang affiliate para ka rin naghahanap ng benta mula sa mga taong potential na magtulong sa'yo, na tumulong sa'yo. Kumbaga, eto kapag nakita mo sila, kailangan mo silang alagaan at ituring na parte ng negosyo mo. Ganun siya. So, medyo may konting risk. Siyempre, pa nagbigay ka ng sample, bibenta kaya niya, gagawin kaya niya ng video, pero that's part of your marketing needs. It's not a losing end, pero may potential din, may potential of risk, pero hindi naman siya yung wala ka makukuha dito. Meron at meron. It's more of like, you have to understand it na kung kailangan mo ng taga-bend na wala kang ilalabas na pera agad-agad, kundi itong items mo lang, you have to try it. Siguro mag-budget ka lang ng certain number of recall that produkto mo or like kung may mag-budget ka lang dyan. Tapos yun lang, kung win ito yung, sige isipin ko na mag-apply na yan, titignan ko kung ilang content sa magagawa ng mga tao na invite kong affiliates. Diba? Yeah, you can recruit them, you can incentivize these people, and then ang kagandahan nito sa e-commerce, you can track and optimize. Ibig sabihin, makikita mo right there and then kung ilan yung kinitang nila mula sa'yo. Kung talagang nag-effort mag-create ng videos or mag-live itong mga tao na to para sa'yo. At kung sino-sino yung mga nagtatagumpay at nag-work, yan ang mga aalagaan mo. Kaya kami dito sa Ecom Accelerator, we're actually inviting 100 to 200 motivated affiliates talaga on a monthly basis. No, and of course, we're not committing anything na yung mga ma-invite namin is you can effectively talaga make sale out of for the accounts. Pero the good thing about it, it's a number game. The more you find them, diba? The potential of winning. Ganun lang siya. So, making affiliates marketing is non-negotiable na talaga for 2026. Richmond, they have question right here. Can we still lower down the rate of commission for the affiliate marketing? I believe yes. Tama? Pwedeng babaan. Pwede. Pero of course, ma-dismotivated yung affiliates to promote if super baba. Yes. Pero as long as it's reasonable naman, maraming affiliate tumatanggap pa rin. You just have to find the right affiliates. Kailangan mo lang taga-sipagan sa paghahanap. Okay, but it comes with pricing once again. Kumbaga, i-compute nyo lang mabuti ha. Baka mamaya iyak na naman tayo. Ang daming orders pero wala na namang kita. Right now, talaga tinuturo na namin sa mga sellers, okay lang medyo mag-lay low tayo, pero kung kailangan magtaas ang presyo, magtataas talaga tayo, ha? Okay? Live selling, affiliate marketing. Okay, strategic ads campaign. So this is mastering the multiplier effect. O, di ba? Ginagawa nyo na yung live selling. Naintindihan nyo na, nag-affiliate na kayo. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang ads. Wala kayong choice. Coach, bumibenta naman no kahit walang ads eh. Oo. Sa una, possible. Pero mararamdaman mo yan. Kapag tumigil ka sa ads, mararamdaman mo talaga. Pag hindi ka nag-ads, ano mangyayari sa benta mo? But the whole point here is that, okay, you need to do ads talaga because this is how the platforms are earning their money then. So, kung baga, they will not be able to support you if you're not doing ads. Still, ads is the fastest way for you to scale and to increase your sales. Pero, kailangan strategic na ang approach mo dito kasi ang GMV Max, somehow AI AI maneuvered na to and kung iaasa mo lang sa platform ito, hindi magiging favorable ang results sa'yo. Kasi mararamdaman mo yun, ba't ganun hanggang ganito lang yung ROAS ko? Yung hinayaan mo lang talaga siya. Okay? Without you knowing what you're doing, marami sa mga client na interview talaga namin during this COVID call, kasi mas madali na mag-run ng ads ngayon eh. They just run ads but they don't know how to maneuver it eh. Nako, it's easy for you to lose your money na. So this 2026, this year, strategic campaigns will work. Pero first, you have to understand na kailangan naintindihan mo itong mga numero na ito. Ano itong mga numero na ito? Naintindihan mo yung word na ROAS. No? By heart, itong return on ad spend. Ay, alam na namin yan, coach. Okay. Pero may mga approach sa ROAS. Kung ROAS approach ka ngayong month na to, medyo okay ka bumaba sa ROAS, medyo may iba-ibang strategy din dyan. Okay? Alam mo ba yung break-even point ROAS mo or break-even ROAS mo? Mga ganyan. Diba? So, kung hindi mo alam yung mga numero mo na yan, naku, ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, kailangan nyo na pong maintindihan nito. Okay? So, here, sa know your numbers, strategically
speaking for ads. Hindi lang po ROAS ang kailangan ninyo maintindihan, even your margins. Okay? Marami sa inyo, pag tinanong namin, ilan na po margin ninyo ngayon? 40% siguro, coach? Kailangan naiintindihan ninyo at straight to the point, alam nyo talaga kung ano ang margin ninyo. Okay? Kasi kapag mababa ang margin ninyo, ang hirap pataasin ng benta, guys. Pero sa bagay, may sinabi naman sa Richmond na na iba't ibang approach ng store. 'Di ba, Mon? Kumbaga, kung ang volume ang store mo or brand ang store mo, iba talaga. But then again, hanggat maaari, you have to have healthy ROAS. Okay? Healthy margins rather. Cost per conversion, you have to understand as well. CPC and your conversion rate. Meron kaming separate na video dyan na makikita ninyo sa YouTube ni Richmond. You can go to Richmond Tanza video. May mas na-explain ni Richmond how we will be able to understand and to know your numbers very well. Okay? Mon, can you explain target right audience and optimize for profit? Richmond? For this one, no, target the right audience. Ano meaning yan? Kasi for ads, there's a lot of, maraming seller iniisip, ads, hindi maganda yan. Just because hindi maganda ang nakukuha nilang result. Okay? Hindi yung ads yung problema, but rather, the audience targeting or yung campaign na nire-run mo. And then, isa pang factor dyan is yung profit margin mo, yung target market mo, and kung ano yung binebenta mo. Kasi for all of these variables, there are different strategies na pwede mong gawin. And there are certain strategies na hindi mo pwedeng gawin. Okay? For example, sobrang liit lang ng margin mo. Hindi mo pwedeng iset ng sobrang mababa yung target ROAS mo. Because otherwise, malulugi ka. Pero a lot of sellers na hindi masyadong aware, hindi masyadong knowledgeable, yun ang ginagawa nila. And they think that ads yung may kasalanan. But in reality, it was the lack of understanding sa ads. And then, lastly, yung optimize for profit. Ito lang yung pinaka ina-emphasize ko lagi. At the end of the day, kapag nag-run tayo ng ads, our goal is kumita. Okay? Kasi sobrang daming mga sellers. Ang laki ng ads budget, ang laki ng ginagastos, ang laki ng pumapasok na sales, ang laki ng benta, pero at the end of the day, halos walang kita. Sayang lang yung pagod. So these are the things that you have to know, you have to understand kung mag-run ka ng ads. Thank you very much, Richmond. Okay, so ads mastery. Richmond, ikaw dapat to. Take it away. Sige, explain mo nga sa kanila itong ginagawa natin na ito. Okay, goes back to the point na na-mention natin kanina, no? Ads is a parang, di ko sasabihin na sure win, pero if understand mo talaga ang ads and how to use it, sobrang hirap matalo. Sobrang hirap matalo sa ads. And with all the stores that we've handled, this is in the hundreds, never nagfe-fail ang ads. As long as tama yung margin mo, tama yung strategy mo, and tama yung understanding mo ng ads. Pinapatay mo yung hindi profitable, scale mo yung mga profitable. This is the secret. Actually, hindi siya secret kasi everyone knows ads. Lahat ng tao alam ads. Ads ang nagpapalakas ng benta, ads ang multiplier. Pero not enough people focus on improving yung ads nila. Okay? So if you really want to unlock yung maximum potential ng store mo, you have to understand all the things that we discussed today. Ads, affiliate marketing, live selling, e-com equation. Yan yung mga broad concepts na medyo nakakatakot kasi parang ang daming gagawin. Pero pag na-understand mo, even isa lang, yung affiliate marketing lang, or yung ads lang, or yung live selling lang, if ma-understand mo yon, sobrang laki ng sales unlock for you. Okay. Thank you very much, Mon. Okay. So, kumbaga, kapag in-implement ito yung sinabi namin kanina, di ba? Ano yun? Ano nyo naman yun eh. May isa-isa nyo naman yan siya. Okay? I-implement mo itong mga strategies na to na diniscuss namin a while ago. You just have to study them. Okay? Plan meticulously. Okay? And follow nyo lang itong mga steps na sinabi namin and your sales will surely explode this 2026. Okay? I know, hindi siya magiging ganun kadali or hindi siya magiging ganun kabilis. Okay? But we guarantee you na kapag ito ay ginawa talaga ninyo, okay? Results are assured. Impossible. Meron kaming client dito at the very beginning talagang medyo sukon-suko na. No? Pero nung ipinagkatiwala niya sa amin tong account niya, tapos lahat ng mga yan talagang sinunod niya. Medyo magastos somehow, pero that client treated us like investment talaga for her store kasi kesa matulog yung stock niya 3 months stagnant or like hindi pa talaga nag-fly pero after itong 4th month and 5th month ay nako sabi ko sa inyo yung turning point ng store niya yung sa affiliate marketing niya grabe ibang level no ang ginawa lang namin we've been very consistent about what we're doing pinagkatiwalaan niya lang talaga yung proseso may mga times talaga na magda-doubt ka parang hindi na okay di ba impossible na
hindi tayo magtatagumpay. Only if your inputs are there. Kasi lahat naman guys, maniwala man kayo sa akin o hindi, okay? Pero yung output na gustong-gusto ninyo, nakadepende lahat yan sa inputs na gagawin ninyo ngayon. At ano-ano ba yun? Ito mga sinabi namin sa inyo. You have to do ecom equation, you have to visualize your numbers, namnamin nyo siya. Ano ba yung target ninyo? Do live selling, affiliate marketing, and do strategic ads accordingly. And I'm very, very sure everything will follow. Syempre, tataas natin sa Panginoon yan lahat. But then again, kung hindi nyo naman to gagawin, ano mangyayari? Diba? That's why we're here sa Ecom Accelerator, like, to support you along the way. You have to keep on, like, squeezing us up. You have to use and abuse us so that we will be able to support you. And surely, you will succeed eventually.